Kinestyon ng isang grupo ng magsasaka ang paglalabas ng pahayag ng Department of Agriculture sa posibleng pag-aangkat ng gulay at karagdagang isda. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Dismayado ang Federation of Fee Farmers matapos malaman ang planong posibleng pag-aangkat na naman ng Agriculture Department. Ito'y matapos ipaalam ng ahensya noong nakaraang linggo ang posibleng importasyon ng gulay dahil sa matinding epekto raw ng sunod-sunod na bagyo sa mga pananim. Gayon din ang pag-aangkat ng karagdagang 8,000 metriko tonelada ng isda. Binatikos ito ng dating kalihim ng DA at ngayon chairman ng FFF na si Leonardo Montemayor dahil hindi raw transparent ang ahensya sa kanilang ginagawang hakbang lalo na para sa sektor. Nagulat ako dahil as para sa alam ko, wala talagang hindi kami nasangguni tungkol dyan sa importation plan kaugnay sa isda at saka gulay. So sana man lamang nagtanong ang DA sa amin bago magpalabas ng ganong klaseng announcement. Kasi siyempre apektado yung baka posibleng maapektahan yung presyo po ng mga nasabing produkto. Punto ni Montemayor, mahalaga raw sa isang ahensya ng gobyerno na transparent ito. Nakapagtataka lang anya na bakit kailangan mag-angkat ng gulay na maraming rehiyon naman daw ang pwedeng pagkuhanan. Dapat kasi malaman muna ano ba talaga ang actual na sitwasyon kaugnay sa supply ng gulay. Hindi pwedeng sabihin lang na dahil sa bagyo, marahil kulang na ang supply natin ng gulay, kaya dapat tumangkat. Dapat alam natin ng actual, yung estimated damage. Pero paliwanag ng Department of Agriculture ay hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin naman daw nila ang pag-aangkat ng isda at gulay. Hakbang lang daw ito ng ahensya upang tugunan ang posibleng kakulangan ng supply dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo na maaring makaapekto sa presyuhan nito sa merkado. Sa ngayon kasi hinihintay nila ang magiging rekomendasyon ng Bureau of Plant Industry kung kinakailangan ba talaga ang pag-aangkat ng gulay. Kung titingnan natin yung market ngayon, mataas talaga yung lowland vegetables. Medyo mahal talaga. Yung kamatis, ang palaya last month nasa 120, ngayon 180 to 100. Tinitignan naman din ng DA ang posibilidad kung may mga nananamantala ba sa presyuhan at supply ng gulay sa merkado. Pero sa ngayon, hinihikayat ng DA ang publiko na humanap ng alternatibong mapagbibilhan ng produktong agrikultural gaya na lamang sa Kadiwa Center. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.